Tatlong bagyo na ang binabantay ngayon ng ating pag-asa mula sa loob at labas ng ating pong bansa, mga kabayan. Una, ito pong bagyong Sineneng na dito po sa ating Philippine Area of Responsibility. And then ang pangalawa naman, dito po sa may western side, mga kababayan, na nabuo na rin po bilang isang bagyo. At yung isa naman na inasa nating posibleng malakas na bagyo, dito po malayo pa sa bahagi ng ating bansa sa part ng eastern side, mga kababayan. Unahin natin sa bahagi ng ating pong bansa, ito po muli ang inaasang pong posibleng direksyon. Kasabay nung nasa western side, and sa western side, inaasahan natin unti-unti po itong maglalandfall sa bahagi ng China area, yan po ng mga kabayan, and kasabay din po niyan yung possible paglandfall naman po nitong bagyong Sineneng sa bahagi nito pong Taiwan area, mga kabayan, hanggang sa tuluyan na ito pong hihina, mga great. But kung hindi man ito direktang tatama yung dalawang bagyo, yung sa part ng China at yung bahagi ng Taiwan, yung si bagyong Neneng, inaasama natin ito pong kulay dilaw na habagat na siya pong magdadala ng mga pag-ulan muli sa malaking bahagi ng ating pong Luzon. So yan, makikita natin possible sa Huwebes ay totally maaring malusaw na yung dalawang bagyo na ating minomonitor. Samantala, ito naman po yung isang bagyo na malakas. Tingnan natin, i-fast forward po natin, mga kabayan. Inaasahan pong maaaring lalapit po sa ating boundary. Pagitan po yan sa araw po ng Lunes by August 24 next week, mga great. Maaring kung ito po ipapasok ng ating boundary, maaring sa taas lang na bahagi, mga kabayan, pero hindi po ito direktang tatama sa anumang part ng ating kalupaan kung itong senaryo ang ating pag-uusapan in advance, mga kababayan. At maaring pa po magbago po yan, maaring bababa ng bahagya, mga great. And then ang kanyang direksyon muli inaasahan patungo sa taas na bahagi ng Taiwan or part ng China area, mga ka-great. So ito po yung direktang effect nyo sa bansa natin, muling pagkapalakas sa habagat, mga kababayan. So yan po yung senaryo na atin nakikita. And then after nyan, bago po matapos yung buwan ng August, meron tayong nakikitang another scenario na possible mabuo muling bagyo, mga kabayan, at ito po medyo nalapit ng bahagya sa part ng ating pong bansa, no, sa ating pong boundary. And then maaari po papalakasin po nito yung habagat. So abangan po natin yung possible panibagong senaryo dito po sa sama ng panahon na mabubuo sa ating pong Philippine Area of Responsibility bago matapos ang buwan ng Agosto. Samantala, kung pag-uusapan natin sa kasalukuyan, yung ilang bahagi ng ating Luzon, part ng ating Metro Manila, ay nakaranas po ngayon possible, no, ng makulimlim at pag-ulan na sa bahagi ng Dasmariñas, Metro Manila, San Jose del Monte, Maribeles, Olongapo, Butulan, Tarlac, Gapan City, Santa Cruz, San Carlos, San Jose, Maria Aurora, Umiray, Infanta, Calaca, Lipa, Lucena, Mauban, bahagi ng Polillo Island, and then bahagi po yan part ng Baguio. So the rest na bahagi ng ating Northern Luzon, maaaring makaranas po na medyo maulap na papawirin, mga kababayan. Okay? Pero ang part ng Calayan at bahagi ng Batanes, asanin po ay medyo maulap na papawirin. Sa ilang bahagi ng bansa, ang part ng Roas, Antique, Iloilo, part ng Romblon, ilang bahagi ng Bicol, asan po yung medyo maulap na umaga. Sa bahagi naman ng Palawan, kahapon ay nakaranas po ng bahagyang mga pag-ulan ng hapon, at ngayon ay expect natin possible maulap na papawirin din po maranasan, mga kababayan. Okay? And then sa part naman ng Mindanao, medyo malaking bahagi ng Mindanao, maganda ang panahon ang atin nakikita. Ang part naman ng Visayas, sa Bohol, Cebu, Leyte, ilang part ng Samar, medyo okay ang panahon. Sa bahagi ng Negros, may mga lugar na medyo maulap ang papawirin. Sa part ng Rojas, Antique, Iloilo, may mga lugar din po medyo makaranas po ng maulap na papawirin, mga ka-great. So yan po yung lagi natin aktual sa senaryo ng panahon ngayong araw. Muli ang ilang part ng Luzon ay makaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagata.